Good day mga brother! Happy nga pala, and today quick tutorial video lang tayo kung paano nga ba tayo makakapagplano ng ruta and paano natin malalaman if may mga ahon dun sa pupuntahan nating lugar. Perfect na perfect tong tutorial na to if nagpaplano kayo na mag-ride dun sa mga lugar na hindi kayo pamilya or may parating kayong karera, kasi dito makikita nyo yung total distance ng buong ruta, yung total elevation, and yung mga gradient ng bawat kalsada na dadaanan nyo. Matagal ko na palang gustong gawa ng tutorial to pero lagi kong nakakalimutan. So salamat pala dun sa nag-message sa akin sa FB na si Jack Mercado at nagtanong sa akin kung ano nga ba yung gamit kong app para dito. Ang gamit ko pala pag nagpaplano ng ruta ay itong Komoot. Meron pala itong mobile app na pwede sa Android at pwede rin sa Apple. Download nyo na lang po. Pero kasi ako personally mas prefer ko na pumunta dun sa main website nila, which is yung komoot.com, since mas madali dong mag-navigate. At para sa tutorial na to mga brother, ang gamit ko pala ay computer. So ang una lang natin gagawin ay mag-o-open lang tayo ng browser and itatype lang natin dito sa may address bar is yung komoot.com/plan. Once na ma-redirect tayo, makikita nyo na kung saan tayo magpa-plot ng ating ruta. Sa upper left ng ating screen, makikita nyo dito yung waypoint A saka yung waypoint B. Yan yung starting point and yung destination natin. May two ways para makapag-set na. Yung una is via searching. And yung pangalawa naman is using yung map pinpointing. Doon muna tayo sa via searching. Madali lang to mga brother. Let's say for example, pupunta tayo ng Baler. And since long ride, mag-i-start tayo sa kilometer 0. So yung starting point natin, isa-search lang natin dito is kilometer 0. Then makikita mo na yung mga search result. May mga times na hindi lalabas dyan mga brother yung mga lugar, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yung solusyon doon. Same lang din ang gagawin natin doon sa destination since pupunta tayo ng Baler. Search lang natin yung Baler dito. Then makikita nyo na automatic nang magpa-plan ng route yung Komoot. Ang second way naman natin is via map pinpointing. Ito yung solusyon pag hindi natin ma-search yung mga lugar na kailangan natin puntahan or yung lugar na panggagalingan natin. Madali lang tong gamitan mga brother. Ina-navigate lang natin yung map, and since mag-i-start tayo sa kilometer 0, pupunta lang tayo sa Manila and then i-zoom natin at hahanapin natin yung kilometer 0. So dito yung banda. So ang gagawin mo lang dito ay kiklik mo lang yan and then makikita mo dyan start here. So click mo lang yan. And then dun para naman sa destination is pupunta tayo ng Baler. So dito yan. Set destination. And makikita mo ulit na automatic nang magpa-plot ng ruta si Komoot. So discuss na naman natin mga brother kung paano yung rerouting. So dun sa na-plot na ruta ni Komoot, pinapadaan niya tayo sa may Pantabangan, pero ang gusto mong puntahan or daanan ay itong sa may Labe River sa may Bungabon. Ang gagawin mo lang dyan mga brother, simple lang. Gagawin mo, click mo lang to, yung naka-highlight na blue, and then hilahin mo or i-drag mo siya dun sa gusto mong daanan. And then makikita mo dyan, kusa nang magre-reroute ulit si Komoot. So tapos na tayo sa rerouting, doon naman tayo sa route overview. So kung makikita nyo dito mga brother, meron na tayong mga values dito. Ito yung overview ng ating ruta. Dito makikita yung time, kung gaano mo katagal papadyakin to, yung total distance, yung total elevation, and yung total descent. And para naman makita mo yung details ng isang segment like gradient, distance, elevation, etc. Dito naman tayo sa may lower part kung saan natin makikita itong graph. Ang gagawin mo lang dito mga brother ay i-click mo lang dyan yung gusto mong start and then i-drag mo lang kung saan mo gustong matapos. Halimbawa, gusto mong makita yung segment ng ahon. So, i-click mo lang yan and then idadrag mo kung hanggang saan mo gustong tignan yung segment. Then, i-zoom na automatically ni Komoot yung details ng segment na yon. Sa may taas ng graph, dito mo makikita yung details or yung overview nitong sinelect mong segment. Nandito yung oras, kung gaano kahaba pwede takbuhin, yung total distance itong segment which is 72 kilometers, and yung average speed mo dapat para makuha mo ng 4 na araw. So good luck naman, 18 kilometers. Tapos puro ahon. Yung total elevation and then yung total descent mo or yung lusong. At para naman makita natin yung mga gradient, ang gagawin mo lang dito mga brother ay i-hover mo lang dito sa mismong graph yung mouse mo. And then makikita mo na doon sa part ng incline yung mga gradient ng bawat ahon and yung bawat lusong.
Para naman matransfer mo tong route na ginawa mo sa by computer mo or any app, pwede mong i-download yung GPX file. Para ma-download yon, kailangan mo ng account sa Komoot. Register ka lang mga brother, since libre naman yung membership dito. Once nakalagin ka na, ang gagawin mo lang ay i-click mo lang tong save tour na button. And once i-click mo yan, mariredirect ka dito, and gagawin mo lang dyan is gawin mo lang ng name, halimbawa Baleride. And then makikita mo na dito yung download GPX file. So once i-click mo yan mga brother, automatic na yan na ida-download ng iyong browser. Yun lang mga brother, sana nakatulong tong video na to. Ride safe sa inyo palagi and kita-kits tayo sa daan.